Hi my loves, it's me. Welcome back again to my channel. In today's video, we will going to talk about random messages for the collectives. And bago tayo mag-proceed doon, I would like to thank dun sa mga nagsusupport ng ating other social media platform and sa mga nakikipag-interact sa comment section. Thank you so much. Thank you so much. And sa mga may ibang inquiry about our latest na evils ay ayan po, still available pa rin po sa ating um, account, sa ating Shopee account. Yes po, andyan po makikita niyo po dyan sa screen. And para po sa mga ibang updates, sa mga latest updates, follow nyo lang din po kami sa aming mga ibang social media platform kagaya ng nakikita nyo dyan sa screen. Ayan, thank you so much. And now, sige, saan tayo mag-i-start? Sino ba talaga yung nangangailangan na messages na to? Ngayon tayo ay papasok na sa Sag season, but this video is for timeless video for our collectives. So, this video ay para sa mga constantly overworked. Yung mga completely drained by the soul-sucking machinations of modern life. So, meron din dito sa mga Capricorn natin dyan, ayan, para din sa mga overworked and sa mga may zodiac sign na Capricorn, or if you are dealing with Capricorn, ayan. Sige. So, generally, para naman sa lahat to, kung nare-resonate niyo, pero, ayan, yung focus din dito ay especially kung kayo ay Capricorn and kung kayo ay anyone in need of a vacation from their thoughts. Ayan, yung mga overthinker, overworked, lahat halos na mga over. So this this video is for you. Also, kung ikaw ay, sino bang kailangan pa makarinig nito? Ayan. Okay, kung ikaw ay potential wasters or those deeply signing, I hate my job, ganyan types of mga Sagittarius. Ayan, yung mga Sagittarius peeps natin, lovelies natin dyan. Ayan, yung mga Capricornian natin dyan. Stay tuned dahil baka may mga messages kayo na kailangan nyo marinig right now. Wait. Okay. Since na tayo overwork, i-cleanse natin muna ang ating space. Baka overwhelming ang ating energy today. Okay, so i-cleanse natin. Needs of vacations of their thoughts sa mga overthinker natin. Kailangan natin i-cleanse ang ating space. And right now, I am sending Reiki healing for cleansing para mas ma-absorb ninyo yung mga messages na nakalaan para sa inyo. Okay. Sige, parang need pa natin bumunot bukod sa mga overthinker natin and overworked. And sabihin na natin siguro yung mga drained or exhausted na doon sa kanilang workspace. Dahil nabanggit dito, I hate my job types. So, kinda Sagittarius vibes. Okay, jump in. The understimulated anybody looking to get acquainted with their fears. Okay, so ito yung mga hindi kayang harapin. Hello, fear. You have to face your fear. Saan to? Specifically, saan to?
Cornelian. Let's see the energy. We have some beautiful work to do together. Stuff. Ooh. Anyone with a job to do, the brilliant but lazy. Okay, parang. Okay, last one. Storytellers, soothsayers, healers, and therapists. Okay, I can see na these energies are most focused doon sa mga, sabihin na nating naka-focus sa kanilang lower chakras or yung mga ano, kasi kung sa mga workaholic or naka-focus sa kanilang stability. Kasi kung makikita nyo yung kulay, ayan, more on yung mga crystals na nabunot natin is, ayan, sa sacral chakra natin or dun sa lower part ng ating chakras. And lastly, dito, sa kulay na to, which recommends us or pertains doon sa ating pangtaas or yung soothing energy. Okay, so this energy is really overwhelming. Overwhelming pagdating sa mga overwork, yung mga exhausted energy dyan. Ayan. Ito ay para sa ating mga collectives na sobra-sobra ang kanilang burden when it comes to overthinking, to their overwhelming, overworked, and I can see na sa sobrang overload, pati yung inyong mga thoughts ay kumbaga, kagaya na recommend dito, needs education of thoughts. Okay, ito yung mga collectives natin na maraming kailangan gawin. And dahil doon sa yung feeling na parang ang dami-dami mong ginagawa, ang dami-dami mong dapat gawin, pero lahat yun ay nasa isip mo lang, ganun. Yung nakapila yung gawain mo, alam mong marami kang gawain, pero hindi mo yung masimulan. Yun talaga yun. Kasi dito sa cards na to, ayan, your guides is recommend, kumbaga gusto kanyang bigyan ng blessings, ng creative energy. Ayan, naka-align din doon sa kulay natin doon sa likod, 'di ba? It's really pertaining doon sa sacral chakra natin, which is the creative energy. Okay, hindi lang to basta sa Capricorn, Sag vibe natin. Ito ay patungkol din doon sa mga na-experience niyo na ba yun na parang ang dami mong trabaho pero hindi mo siya masimulan. Ang dami mong gustong gawin, ang dami mong nakapilang trabaho, ang dami mo ding idea, pero hindi mo alam kung saan ka magsisimula. Kasi yung parang wala kang energy. Itong kailangan mo, creative energy. Okay, what else? Bukod sa creative energy, meron kang imbalance energy pagdating sa yung lower chakras. Siguro dahil iyan ay sabihin natin, exhausted. Ganyan kasi tayo pag na-overwork. Ayan, kung makikita nyo dyan, yung red na yan. Pag na-imbalance yung chakra na yan, o yung pambaba natin na chakra, narinig nyo ba yung confirm energy? Yes, imbalance of energy. Pag kasi na-i-imbalance yung energy na yon, minsan, para bang ang dami-dami nating tinatrabaho, gustong accomplish. At pag nagawa natin yan, super drained tayo. Ayan. Kagaya ng ating mga Capricornian tips na wala nang ginawa kung hindi magtrabaho ng magtrabaho. And to the point na soul-sucking machinations. Andun sila sa rat race nila, nasa survival mode, na kung saan ay yung mga ideas nila, ayan, may I hate my job types, kasi yung mga ideas nila ay hindi nila kayang i-actualize mismo dahil nga nandun sila sa stability, sa security mode na goal.
And, ayan, isa pang message dito is brilliant ideas na without actualization. Na maaaring nag-i-stay ka lang doon sa routine mo. Sabihin na natin kanina, sinabi natin kaninang modern machinations of modern life and the rat race life. Nag-i-stay put ka lang doon at hindi ka, kumbaga may mga idea ka, may mga bagay kang gustong gawin, pero with this, ayan, ito yung kailangan niya, ito talaga. So, sabi pa dito, facing your fears. Acquainted with your fears, kaya hindi mo to na-actualize. I hate my job kasi baka nga dyan, wala dyan yung passion or yung creative energy na gusto mong gawin. Okay, marami yan, maraming mga, sabihin natin, individual na ganyan, nabubuhay sa machinations of that modern life na pag nagkaroon ka na ng career, akala mo yun na talaga yung happiness mo. But, hindi mo, yung sabihin na natin yung inner, yung passion na nandun sa loob mo ay hindi mo maisagawa. Kaya tuloy na ay exhaust ka agad. Hindi ka masaya. Ayan, I hate my job. Okay, potential wasters. Sa tingin mo, kayod ka lang ng kayod, trabaho ka lang ng trabaho, overwork. Kaya madali ka ma-exhaust kasi wala doon, hindi mo na i-apply yung mga brilliant ideas na gusto mong gawin. Dahil natatakot kang i-let go yun. I-let go yung job mo ngayon. Natatakot kang pabayaan yung trabahong meron ka ngayon. Okay? So, natatakot kang i-actualize yung mga brilliant ideas mo na yun. Kaya nag-i-stay ka lang dito sa routine ng pagiging overworked. Ng pagtatrabaho na kung saan ay sabihin natin nandiyan ang stability and security. But still, hindi ka masaya. Okay. And sinasabi din dito na kung nararamdaman mo ito ngayon sa iyong trabaho, pwede natin sabihin time wasters yun. Kung hindi ka masaya. So, anong kailangan mong gawin kung ikaw nga yung nasa situation na gano'n? Na nandun ka sa yung field, nasa trabaho ka, pero ang bilis mo ma-exhaust at nasasabi mo, I hate my job. Sabi dito, sa the Rodok said, I hate my job types. Okay. As I experienced those, sabihin na nating 8 to 5 jobs, ayan, masasabi mo talaga sa sarili mo pag hindi ka masaya. But ito ay para sa general, sa inyo, sa mga collectives. I don't recommend na agad kang mag-give up sa job na meron ka ngayon. Yes. What you need to do is vacation of your thoughts. Baka nag-overthink ka na about dyan sa job mo. Why don't you try to focus to suit your mind? Kailangan mong i-balance ang iyong energy. Kung makikita natin yung mga colors na nandito, ayan, meron kang creative energy and meron kang healing energy na kailangan. And eto, yung ating, sabihin natin, Capricornian energy and Sag energy. Diba? Tingnan nyo yung mga cards natin. So, ayan, kagaya ng sinabi ko, I don't recommend na i-give up all agad yan once na narinig mo yung messages kagaya nito. What you need to do is, sabihin natin, bigyan mo ng time yung sarili mo na makapag-isip-isip. Bigyan mo ng time yung sarili mo to speak clearly and straight from your heart.
ano ba talaga ang gusto mong gawin bukod dyan sa trabaho mo. Okay, hindi ko sinabi na i-give up mo yung trabaho mo, but dito kasi meron ka mga brilliant ideas na ah, kailangan gawin mo para mas ma-inspired ka to balance your work, ah, yung sabihin natin yung work life mo or yung sabihin natin yung 3D or mundane or yung sabihin natin machinations of your modern life, yung pang 8 to 5 job mo and yung brilliant idea na gustong gawin. Okay, dito sa I hate my job yan. Na-exhaust ka kasi hindi mo magawa yung mga bagay na gusto mong gawin. So, what you need to do is to meditate. Kausapin mo mabuti ang mag-isip kang mabuti, kausapin mo ang iyong sarili. Ano ba talaga yung gusto mo? Ano ba yung mga brilliant ideas na gusto mong gawin? At paano mo ma-manage yun with your 8 to 5 job? Okay. Yes, in reality, marami tayong, sabihin natin, lalo na sa mga aligned with healers, therapists, and psychics natin na love collectives dyan na merong 8 to 5 jobs. So, I recommend na wag mo i-give up yung 8 to 5 jobs mo. Ang kailangan is to balance para mas, sabihin natin, para mas ma-inspired kang uh, mabu ma ma-inspired kang ma-motivate ka araw-araw. Hello fear. Hello fear. Another messages dito. Okay, ayan. When you find your creativity, your drive, okay, rapidly spinning, find it more. Vacation of thoughts. So, sa madaling sabi, exhaust ka, marami kang trabaho, maybe it's your 8 to 5 job, pero kailangan mong i-balance to. Kailangan magkaroon ka na, sabihin natin, focus, suit your energy, or vacation of your mind. Ilayo yung, sabihin natin, when you are free, ilayo mo muna yung isip mo sa trabaho. Okay, ilayo mo muna yung isip mo sa trabaho. What else? And kagaya sabi ko, may mga lumilipad dyan sa isip mo, meron ka mga brilliant ideas na parang sa tingin mo hindi mo magagawa dahil nga dyan sa trabaho na meron ka, sa pagiging overwork mo. Your guides are saying na you need a vacation for your thoughts. You need a vacation. By the way, it is from Lemurian card. Ayan. Kakulay din siya. And kakulay din siya ng orange. And I feel na ito ay yan, aligned din with this messages. So, what else? Okay, sa mga Leos natin or cat people, ito din ay para sa inyo. So, ayan. What you need to hear is, I'm totally convinced. I was ayan. With your brilliant ideas, with your 8 to 5 job, and after you have vacation thoughts, ngayon you have to manifest. Sino ka ba? You have to convince yourself ikaw ay this. So you have
to speak your truth. You have to stand with your brilliant ideas, with your inner energy na kailangan mo ipag-balance with your 3D responsibilities. Okay. So, these collectives are also, these videos are also for our collectives and of course for the sign of okay, Venus, Leo. Ayan, 2 times na natin nakita ang Leo. Ang Leo ay fiery energy. More fiery energy tayo ngayon. For Taurus, again, earth and the fire. It is earth. Sabihin na natin our career, our wealth, our mundane things, and fire. I feel na ito ay para sa ating passion. Ayan, the creative energy. Napakalinaw ng message natin na i-balance natin yung dalawang yun. Additional. Sino pa ang kailangan? Okay. Anyone with a permission slip for an intergalactic field trip. Astrophyllite. Okay. When it's time to step outside of yourself. Ano ulit yung sabi dito? I am totally convinced I was A. The cards are aligning. So, makinig ka kung nakita mo yung video na to. Malinaw na malinaw ang messages na focus on your passion. And kung ikaw ay drained sa iyong trabaho, ito ay para sa mga, sabihin natin, drained sa pag-aaral. Kasi earth. Okay, bakit ko nabanggit ang pag-aaral kung ikaw ay student? Right? Pero ito ay yun nga, sa Capricornian energy, more on work. Kung ikaw ay drained sa iyong trabaho, pero meron kang mga brilliant ideas. Doon nag-i-ignite ang iyong passion, but it doesn't mean na kailangan mo i-give up ang iyong trabaho. You have to, sabihin natin, vacation of your thoughts, of yung pag-overthink mo, para malaman mo kung paano mo ibabalance yung dalawang yun. Okay, with Cancer energy. Para din sa ating collectives na Cancer. Ito yung first sign ng ating may water sign. And earth sign again. Water sign. Water sign again. Water sign dahil cups. Okay. Water sign. Air sign. Fire sign. Sagittarius sign. So, ano ulit yung sinabi ng Sag kanina? I hate my job. So, you have to heal those energies para magkaroon ka ng passion. You have to balance your sacral chakra or your creative energy para hindi ka agad ma-drain. Okay, ano pang messages bukod sa pagbabalance ng energy between sa creative energy and mind and passion and career, daily career, mundane things. Earth, air sign again. You have to, okay,
You have to be honest with yourself. Kasi nagkakaroon ng disagreements ang iyong energy. Nagkakaroon ng disagreements, kaya mabilis kang ma-drain. Nagkakaroon ng, sabihin na natin, obstacles, maraming obstacles. Laziness again, ayan. Boring life. Sorry to hear that, but let's say na yes, marami talagang boring life pag hindi nila natutupad or nagagawa yung kanilang mga ideas na nasa isip nila. So sabi nga, paano mo magagawa yun without your, sabihin natin, financial support, without your financial resources, di ba? Kaya I recommend nga na huwag kang agad mag-give up doon sa mga career na meron ka ngayon. Huwag muna. Okay? So, ang kailangan mo talaga doon is huwag kang i-avoid mo yung laziness muna. I-avoid mo yung pagiging irresponsible and sabihin natin unmotivated. Kailangan mo yung 8 to 5 job na yan, but you have to balance it in order to have or to actualize your ideas and to balance or to manifest your creative energy. What else? Sige, bukod sa, ito is more on career, no? Career and passion. More on career and passion. Sige, punta naman tayo sa love messages. Baka sakali. Dahil passion, nakakita tayo kanina ng cups. Lovers. Engage. Ayan, engagement. Sige. I feel na hindi pa rin to sa love. I feel na doon pa rin to sa passion eh. Doon pa rin to sa cups. Fill your cups. Engage. Engage with your ideas. Pero kailangan mo dito ng energy. Creative energy. You have to commit yourself. Kailangan mo ng minsan nagtatanong ka, paano nga ba? Bakit paano nga ba? Ang bilis sabihin, ang dali sabihin. Okay, pag sa mga ganitong energies ang kailangan natin. Paano nga ba natin to, ano may maia-advise ko based on my experience kung paano natin to i-heal. So you have to commit eh. First, dito ay may mga exercises when it comes to sacral chakra. Pero mas effective sa akin dito is yung sounds therapy pagdating sa sacral chakra. So I recommend the tantric meditations talaga. And after that, para kung wala ka na talagang power, kung feeling mo ay overwork or drained na drained ka, try to charge your energy with an earth energy. What I mean is, connect with nature. So, iyan yung isang healing talaga. Kung wala ka doon sa lugar na malapit sa nature, o sabihin natin nasa mga condominiums ka and apartments, try to touch a plant. Yes, plant the seeds or propagate. Kasi yun ay very healing pagdating sa ating mga lower part of chakras. So, ngayon talaga is, this is more on career and passion. Tingnan natin kung may lalabas bang about love. But, eto, unang lumabas sa atin is Capricorn. And I still feel, and I can still see an sacral energy. Okay, clearly decide what you want so that it comes to you now. Diba? Clearly decide. You have to decide what you want in life. Oh my gosh.
naguguluhan ang ating mga collectives right now. Yes, kung ano talaga yung gusto mo. Diba? Kung ano talaga gusto mong gawin. Mahirap kasi lalo na kung ikaw ay yung tipong talagang dependent sa career, sa pang-araw-araw, sa mga 8 to 5 jobs. But you have to decide, sino ka ba? Ano ka ba talaga? Lalo na kung ikaw ay destined na maging healer, kung ikaw ay meron mga psychic abilities, you have to decide paano mo siya i-actualize. Paano mo palalabasin with your thoughts and i-actualize sa pang-araw-araw mong gawain kasabay ng iyong 8 to 5 jobs. Diba? Very soon. So, ipagpatuloy mo lang if ever na you still there sa time na yan, narinig mo lahat ng advices ko. Kung iyon ay itutuloy-tuloy mo, I promise you, very, very soon na yan. It's clearly here. Very, very soon. You have to clearly decide what you want so that it comes to you right now. Nasa sayo. Okay, what else? Finish lessons. Oh, self-doubt. Ignoring and resisting the universe. Self-doubt. Failure to learn lessons. Why? Resisting the universe. Meron kang mga signs na galing kay universe. Meron kang mga, sabihin nating, malinaw na ipinapakita sa'yo, but you're ignoring. Meron kang self-doubt na baka hindi. Okay, so this is, since not general to, meron din specifically. Baka meron kang pinagde-decidean. Meron kang pinagde-decidean na, baka meron kang pinagde-decidean na kung i-give up mo na ba yung trabaho mo. Okay, sige. Let's ask with our angels and guides. Ito ay hindi applicable sa lahat. Ito ay, kumbaga, specifically, dun lang sa mga nagbabalak na mag-give up sa kanilang trabaho. Sige. Sa mga hindi na masaya sa trabaho. What? Anong answers dun sa kanilang katanungan right now? Oh my gosh, it's yes. Ano man ang tanong mo, it's yes. Huwag kang mag-self-doubt. Huwag mong i-ignore kung ano man yung mga signs. Huwag mong i-resist kung ano man yung mga signs na binibigay sa universe. What else? Self-doubt. Angels. What else? Willing to learn lessons. What do the collectives needs to hear? Get more information. Pwede, para lang to sa ilan nating collectives out there. Help them to decide kung ano man yung self-doubt or mga katanungan nila. Because they are failed to learn the lessons. So, ibig sabihin, paulit-ulit sila sa loops. Take action. Diba? And you have to commit, you have to decide, you have to take action. Oh my God, my lazy lovelies. You are not lazy. Sabihin natin, you are just have a stuck energy. So, I highly recommend to
to meditate with tantric para mas magising yung energy na nandyan, na naka-stuck dyan sa yung lower part of your chakras. No? Kasi eto na, it's clearly, you have to ascend, to commit, you have to decide, and dito may yes. Diba? Kailangan mo is to take action. Kumilos ka. But, personally, for me, kung ano man yung, sabihin natin, undecided ka, wag mo muna agad i-quit ang iyong 8 to 5 job. Diba? Medyo, ano yan, kailangan mong mag-ano dyan eh. Kailangan mong i-balance out muna. Kaya nga, you have to think deep. Think deep. You have to, or you need to soothe your thoughts. You need a vacation for your thoughts. Diba? And after that, you have to take action. Kasi, mahirap pag puro dito na tayo nagbe-base or umiikot. What else, angels? Diba? My loves, okay. Recoveries. Ayan. Recovery. When makaka-recover ka din dyan sa pagiging stuck mo, sa pagiging unmotivated mo, sa pagiging drained mo, I can feel the drained with your energy. Yung drain na drain ka na, and nagsasawa ka na sa pang-araw-araw mong ginagawa. Yes. Kailangan mong dagdagan niya ng passion. Ayan, with Leo energy, the strength card, the Sag, which is the fiery energy din. And of course, yung cups. The 2 of cups. Joining forces with the universe. Okay. Naano natin 2 of cups dito, but I can feel that this is joining forces with the universe, kung ano yung mga signs and messages na binibigay sa'yo. And of course, sa yung guide, sa yung spirit guides. So, paano ka pa matutulungan bukod dun sa advices natin na tantric energies, creative healing energies? Ano pa yung mga kailangan mong gawin? Yun. You have to rest. Diba? Eto. 2 times tayong naka-encounter dito ng laziness and lazy energy. Sabihin natin, yes, rest, it doesn't mean na nakahiga ka, pero yung thoughts mo ay, sabihin natin, pagod na pagod. Diba? When we say rest, at in blank slate, wala kang ibang iniisip, you have to cleanse your energy first, wala kang ibang iniisip, and yung, sabihin natin, meron kang peace of mind. Okay, meron kang, mas pinaprioritize mo na peace of mind. You have to take, para in order to take action, bago ka mag-take action, and para maka-recovery, you have to rest your thoughts, your body. Diba? Kasi pagod ka, kaiisip. Diba? Pagod ka, kaiisip. So, ayan, malinaw na malinaw, tinatawag ka ng sarili mo. Rest. So, ang tanong, kaya mo bang pagbigyan ang sarili mo? Kaya mo ba itong ibigay sa kanya? Diba? Kaya mo bang ibigay? Pakinggan mo siya. What else? Kagaya ng advice ko, take a walk. After a rest, makipag-connect ka kay nature. Okay? Magkipag-connect ka kay nature para mas ma-heal yung lower part of your chakras. What else?
Mhm. Meditation. Ayan. Sa una pa lang, 'di ba, sinabi natin meditate, meditation. So, paano po mag-meditate? Hindi kasi ako marunong mag-meditate o hindi ko talaga hobby ang mag-meditate. Kung ikaw yung collective na gano'n, hindi naman, it doesn't mean na lagi kang ganito nakapost. Meron tayong mga meditative activities na pwede nating ah, i-rest ang ating mind by sabihin natin gawin. Pinakauna dyan, paglilinis. Yung wala kang ibang iniisip, naglilinis ka lang basta. And yung iba dyan, dun sa mga crafts na halimbawa, yung mga ginagawa ka. So, doon, ipinapahinga mo yung sarili mo. And yun, sabihin natin with your music na makakapag-soothe ng iyong energy and lalo na yung ng iyong thoughts, ng iyong isipan. That's, we can consider that as meditative activity. What else? Hmm. Itong health checkup na to, I interpret this, hindi lang siya basta sa doctor. May specific dun sa ating collectives, yes, baka kailangan mo din magpa-check up kung sa tingin mo ay overdrain ka na. Pero generally, you have to identify yourself because of this ID. You have to, itanong kanina, totally convinced I was. I'm totally convinced I was. In a past life, I'm totally convinced I was. Your identity, who are you? Sino ka ba talaga? Clearly decide what you want. Identity. Because of this ID. Kilalanin mo sino ang gusto mong maging ikaw. And of course, yan, dream journal. Ang ating guides, spirit guides and universe are usually nakikipag-connect sa ating dreams. So, maging alert. And para mas malinaw, magtanong ka bago ka matulog. And tingnan mo mabuti, ano yung magiging laman ng iyong ah, panaginip. Okay? So, last one. Ito tayo. Hmm. 8 of Wands. This is really, sabi na ito, fiery energy din. I can feel the fiery energy with your passion, with your fruitful, with your blossoming environment, with your blossoming self, with your igniting energy. So, di ba? Malinaw na malinaw ang magiging result. Makaka-recover ka din from that drained energy. Makaka-recover ka din from that, sabihin na nating exhausted energy. But you have to take a rest muna para yung sa iyong sarili. Mag-decide ka kung ano ang gusto mo and get more information through your guides, through your makinig ka mabuti, maging alert sa mga guidance na ibinibigay sa iyo ni universe and ng iyong spirit guides. Okay. So, gusto ko din sabihin, I feel that your guides with this hermit na you are guided, you are protected, seeing 4-4 kanina, gusto ding sabihin sa'yo ng iyong mga guides, ng iyong spiritual team na you are guided. Don't lose hope. Huwag kang sumad or huwag kang, sabihin natin, huwag kang magpadala dyan sa laziness, sa pagiging drained energy. You have
You have many bright ideas. You are talented but lazy. You have a job. You have a task to do, not just your 8 to 5 job. Gusto yun ipaalala sa'yo ng iyong spiritual team, universe, and guides. So, I think that's for it for this video. I hope na na-resonate mo ito, and with our healing Reiki, I am sending you lots of Reiki healing energy para ma-clear kung ano man yung sabihin natin, accumulate mong energies at kung bakit ka nade-drain. I'm sending you lots of healing energy, my loves, and see you in my next video.